Bitcoin update at position natin kay Bitcoin. Panoorin! Yo, what's up mga idol? What's up? Magandang gabi. Maulan na gabi sa inyong lahat. Alright. This is your Master Louie Ino again, nagbabalik sa ating channel mga idol. And for this video, balikan ulit natin itong si BTC. Alright, so ipapakita ko na rin yung naging position ko dito kay Bitcoin. Alright. So, nandito, huwag na nating patagalin mga idol. Okay, nandito na tayo sa chart ni BTC. Palakihin na natin. So, ayan mga idol. Wait lang, palitin natin. So, kagabi, ang sabi ko is, wait lang, sa daily time frame is susundan ng green candle. Yung sabi ko nga pala dito kagabi is ina-expect ko na susundan ito susundan ito ulit ng red candle, kasi nga yung candle kahapon is nag-close as inverted bearish hammer. Kaya lang mga idol, pinump, may sumalo dito sa area ito. Nagkaroon talaga ng dump pero may sumalo around 23,300 level mga idol. Ewan ko kung sinong balyena yung sumalo dito. Ayan, gumuhit ng green candle pataas, tumusok. So syempre madaming na liquidate yan for sure, kasi pinump. So in my opinion, manipulation yun mga idol. Alright, kasi ito nag-i-indicate to ng strong price rejection tapos sinundan ng green candle. So manipulation yan mga idol. So ngayon, ayan, kung makikita ninyo, fake out ulit yung nangyari and then nagkaroon ulit ng dump. Check natin sa 4 hours time frame. Okay, so dito, ayan. Okay, so nakakakita na tayo dito ng downtrend movement. Alright, so tanggalin natin yung moving average muna. Ayan mga idol, so kung makikita ninyo, ayan, so failed to break na yung previous swing high. Ayan, hindi na niya nabasag o nilampasan yung previous higher high. Ayan, kung makikita ninyo, so failed to break the previous higher high. So ayan. Okay, so ang mangyayari dyan, possible gumawa yan ng downtrend movement itong si BTC. So ayan, kung makikita ninyo, nagkaroon ulit ng rejection around dito sa 25k level. So madami talagang sellers sa area na ito. So at kung makikita ninyo yung candlestick pattern, that is evening star candlestick pattern. Ayan, kung makikita ninyo yan sa area na yan. So possible yung maging galaw nito is gumanon. Okay, so lead lang natin basagin itong area na ito para ma-confirm yung downtrend movement. So possible dito, ayan, and then dito sa trend line dito ulit, and then gumawa ulit. Ayan, so possible ganun yung mangyari. Alright, okay, so gagawa yan ng downtrend movement. Okay, yan, so gagawa yan ng falling wedge. Ayan, and then next attempt, possible dito magka-break at aakyat na. Pero sa ngayon, bearish talaga yung bias ko dito sa market mga idol. Ayan, alright. So kung mag-pump man, need talaga na mag-close yung candle around 25,000 level para masabi natin na merong bullish momentum itong si BTC. Pero sa ngayon, ayan, mas lamang yung bear ngayon kaysa sa bull. Ayan, kung makikita natin, yan, gagawa na yan ng downtrend movement. So ipapakita ko sa inyo yung naging position ko dito, kasi nakita ko talaga kanina madami talagang, ayan, kung makikita ninyo, ayan, tatlong rejection na yan sa area na ito dito sa daily time frame. So ibig sabihin,
strong resistance tong area na ito, itong 25k level, kasi hindi talaga mabasag-basag. Ayan, tatlong attempt na yan. So bumabalik lang. So kung makikita ninyo sa 4 hours time frame, ayan, yan yung possible na maging galaw nitong si BTC. Okay, so possible dito sa 22,400 level ang abutin nitong si Bitcoin sa kanyang possible na gawing downtrend movement. Yan mga idol. Okay, ayan, so lahat ng bias natin with with basis. So kahit gaanong kaganda pa yung charting mo, pag may mga wheels na naglaro, basag basag yung charting mo. Kasi this bear market, talamak talaga yung manipulation dito sa crypto market mga idol. So kawawa lagi yung mga retail traders, yung mga newbie, yan yung laging kawawa. Okay, so ipapakita natin yung naging position natin dito kay BTC at susugal na tayo mga idol. Alright, so ano nga akala nyo sa akin, may nang nilalang? Alright, so ipapakita natin yung position natin. Sana hindi tamaan yung ating stop loss, kasi pag tinamaan yan, napakahapdi ng magiging sugat natin dito pag tinamaan yung stop loss natin. So stop loss natin is around dito sa ibabaw lang mismo ng previous high nitong si BTC. Alright, dito sa area na ito. Wait lang. Alright, so dito sa area na ito, pag tinamaan yan, goodbye Philippines. Ayan, ito yung stop loss natin. Yan ang stop loss ko. So hindi ko muna sinignal kasi napaka-risky. So laro to ng mga matagal na sa trading, matagal na sa market. So kung newbie ka pa lang o intermediate, medyo risky pa to. Kaya hindi ko muna sinignal. So sinulo ko muna. Okay, then tingnan natin kung papaldo tayo o masusugatan ng malalim. Alright, so ayan yung candle, nagre-read na naman, pero okay lang yan kasi medyo malayo pa naman yung stop loss natin. Alright, so okay, measure natin. Naka short position ako ngayon dito kay BTC. So sana hindi ma-hit yung stop loss natin para everybody happy. Ay, ako lang pala. Alright, so yan. Okay, pag na-hit yung stop loss ko, ayan, tapyas tayo ng 2.55%. pero pag tinamaan naman yung ating target is, syempre malaki-laki yan. Ayan, that is 9.06%. Okay, so ayan yung position natin, papakita natin sa inyo. Ayan yung magiging tapyas pag tinamaan yung stop loss natin. Napaka-hapdi niyan mga idol, so wag yung gagayahin. So sa mga experienced trader lang yung mga gumagawa nito. So sa mga newbie, okay, stay put na muna. Okay, wag kayong gagamit ng mataas na leverage. Always use 5 to 10 times leverage lang. Okay, so yan mga idol, short bias yung ko sa market ngayon dito kay Bitcoin. Alright, so yan, sa bias ko gagawa to ng downtrend movement. So pag tinamaan dito itong 23k level, dyan ako magtitipi ng siguro 50% or 75%, and then yung 25% na matitira, i-break even ko na lang. So no risk, high reward. So kahit tamaan yung stop loss natin, bawi lang tayo. Pero pag tinamaan yung final target natin, another profit yan mga idol. So yun lang yung bias ko sa market. Yun lang yung update natin dito kay BTC. Happy trading and alright!